Bago mo simulan ang iyong paglalakbay, kinakailangan mo maging handa. Aalamin mo kung saan ka patutungo. Anong klaseng lugar nga ba yon? Magubat ba yon? Mga establishmento ba yon? Tingnan sa mapa ang pupuntahan. Alamin ang mga pasikot-sikot na daanan para makarating sa patutunguhan. Bago ka muna magbasa ng isang tula, ang una mong titingnan ay ang pamagat nito. Mula doon ay malalaman mo kung ano ang tema ng tula. Suriin ang kanyang istruktura, ang sukat at tugma nito. Tingnan mo ang kanyang organisasyon, ang kanyang haba. Paminsan sa iyong paglalakbay ay naiisip mong tumakbo na lamang upang mapadali ang iyong pagtungo sa lugar na iyon. Ito ay isang bagay na hindi natin dapat ginagawa. Maaari tayong madapa o mawala dahil dito. Kung ito ay mangyari, tumayo. Humanap ng isang mapa na maaari nating konsultahin. O di kaya ay magtanong-tanong sa ating mga nakakasalubong. Ang pagbabasa ng tula ay dapat dinadahan-dahan. Siyasatin ng bawat tuludtod ng binabasa. Kung may mga salitang lubos na hindi maintindihan, kumonsulta sa isang diksyonaryo at hanapin ang kahulugan nito. Sa wakas, nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ano ang iyong pakiramdam? Natuwa ka ba? Napagod ka ba? Huwag tayo tatamarin sa pagbabasa ng tula, kahit gaano man to kalalim at kahaba. Magpursigi sa pagsusuri at pag-iintindi upang malaman kung anong kahulugan ng binabasa. Ngayon, nakuha mo na rin ang tunay na kahulugan ng tula. Ano ang reaksyon mo dito? Maganda ba ang naging mensahe nito? O negatibo ang naging dating sa'yo? Gaano man kalayo ang pupuntahan, gaano man karami ang pasikot-sikot na ating dadaanan, bako-bako man ang kalye, kinakailangan maging matyaga at mapanuri. Mahaba man ang tula, malalim at makulay man ang komposisyon nito, maging matyaga at mapanuri. Iisa lamang ang iyong destinasyon. Iisa lamang ang kahulugan ng tula. Ngunit, maaaring iba-iba ang maging interpretasyon at pananaw ng tao dito.